Nakipaglaban at nakipagbunong braso nga itong si Carlos dito nga kay RJ. To the point na muntik na ngang mahulog itong si Lynette sa bangin. Mabuti na lamang at niligtas siya ni RJ. Subalit nang si RJ nga ang nagligtas kay Lynette, siya naman ang not balance at muntik ka na ngang mahulog ng tuluyan sa bangin. Mabuti na lamang at nakakapit pa siya. Samantalang itong si Carlos ay tinututukan ng baril ang ulo nga nitong si Lynette. Dahil ayaw nito na iligtas itong si RJ, ang gusto niya ay sumama sa kanya. Ang kanyang ina-assume na asawa na wala naman talaga siyang karapatan sapagkat hindi nga void ang kanilang kasal. Pinipilit ni Carlos ang hindi dapat. Nasasaktan lang sila pareho at titiyak kung mangyaring magwagi nga itong si Carlos ay hindi naman siya magiging masaya sapagkat hindi nga siya mahal nitong si Lynette. Isang masakit na katotohanan na ay tanggapin ni Carlos. Sa kabilang banda, labis nang nag-alala itong si Giselle dahil ilang oras na nga ang lumipas, wala pang balita at hindi pa nila natuntun kung saan na nga si Carlos at itong si Lynette. Nang sa ganun ma-rescue nga, walang balita ang mga kapulisan. Kaya naman nag-alala ng gusto itong si Giselle. Hindi siya mapakali hanggat walang ginagawa, nasasayang mga oras. Ang kanyang tumulong sa paghahanap. Nang paalis na nga siya, ay pinigilan siya nitong si Regan dahil wala roon si Annalyn. Sa tingin niya ay umalis si Annalyn at naghahanap ng paraan kung paano matuntun sina Carlos at itong si RJ kasi labis din siyang nag-alala. Lalong nabigla itong si Giselle dahil dumarami na ang kanyang problema. Di lang si Lynette kundi buong pamilya na nga ang kanyang hahanapin na sa ngayon ay nanganganib ang buhay sa kamay ni Carlos. Sa kabilang banda, ito nga si Annalyn ay nasa daanan na. Mabuti na lamang ang taxi ay alam ang nagkakagulong mga dumadaan na ito nga si Carlos at ito nga si RJ. Kaya at agad na tunto ni Annalyn ang kinaroroonan nila. Mabuti na lamang dahil sa pagdating ni Annalyn ay napigilan niya itong si Carlos, kung hindi ay babarilin na sana ni Carlos itong si Lynette dahil ayaw niya na maging masaya. Si Lynette kasama kay Carlos, gusto niyang isama sa impyernong buhay ang dalawang si Lynette at RJ. Lakas loob nga itong si Lynette na paluin itong si Carlos ng akma ngang barilin ang kanyang tatay at nanay. Kaya naman napigilan niya itong si Carlos, subalit mag-iiba ang utak ni Carlos dahil ang gusto na niyang mangyari ay si Annalyn na nga ang babarilin niya dahil natitiyak ni Carlos na sa oras na mawala si Annalyn ay parehas na masasaktan itong si RJ at itong si Lynette at natitiyak niyang habang buhay nilang pagsisisihan ang nangyari kay Annalyn. Ngunit mamalasin ng gusto itong si Carlos dahil maya-maya nga ay darating na nga ang mga kapulisan na rescue sa kanila. Magkayakap nga itong isang pamilya, isang reunion na hindi nila malilimutan. Buong akala kasi nila ay katapusan na talaga nila, subalit protected pa rin sila ng nasa taas dahil na rin sa pagdating ng mga kapulisan. At dito nga'y kumaripas na nga ng takbo itong si Carlos dahil wala talaga siyang plano na sumuko. Nais niyang takasan ang tadhana na nakalaan sa kanya. At nang dumating na nga ang mga pulis, agad na sinabi ni Lynette na kailangan nilang sundan ang puting kotse na tumakbo na nga. Huwag hahayaan na makatakas nga itong si Carlos dahil hindi nga ito titigil sa kaniyang kasamaan hanggat hindi pa siya nakukulong. Kaya buhay man o patay ay kailangan madakip na nga itong si Carlos. Bilis ang takbo ni Carlos, hindi na niya alam kung saan siya patutungo. Ang kanyang utak ay litong-lito na. Naiisip na nga niya ang kanyang mga anak na nagawa na nga niyang saktan. Naiisip din niya si Zoe at sa kanyang palagay ay katapusan na nga niya. Mamalasin pa siya ng husto dahil pagdating nga sa dulo ay biglang hindi na nga andar ang sasakyan dahil talagang oras na niya at katapusan na niya. Ngunit dahil sa mataas ngang ego nitong si Carlos ay magtatakbo siya sa mga kagubatan at aasang makatakas pa, subalit hindi na nga. Dito na nga'y magkakaroon ng pagkakataon pa itong si Carlos na tawagan ng kanyang anak na si Zoe upang ihabilin na kung ano man ang mangyari sa kanya ay siya na ang bahala kay Harry sa kanyang kapatid, huwag umanong pabayaan.
Dito na may narinig ni Zoe na tela may naghabol sa kanya. Kaya naman umiiyak na nga ito ng mga makaawa na sumuko na lamang siya upang ang kanyang buhay ay mailigtas pa. Subalit walang plano si Carlos, talagang lalaban siya ng patayan. Kaya dito nga ay marinig ni Zoe kung saan ang kanyang ama ay nabaril na nga ng pulis. Taas ang pride nga nitong si Carlos. Mas gugustuhin na nga lang niyang mamatay kaysa makulong siya sa loob ng kulungan at makita pa ang kanyang best friend na walang iba kundi itong si Myra. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na bigo na nga siya sa kanyang buhay. Bukod sa nasira ang kanyang reputasyon ay wala na ring kapag-asa pa ang kanyang buhay sa dami ng kasalanan na kanyang nagawa at hindi siya mapapatawad sa tingin niya ng kanyang anak na si Harry. Lalang gumaganda na nga ang abot kamay na pangarap. Dito nga ay para ma-feel natin na malapit na kaya ang wakas at dito na nga kaya malalaman ng lahat ang matagal ng lihim ng mag-amang si Zoe at si Carlos. Malalantad kaya o tuluyang ibabaon sa hukay ni Carlos ang katotohanan ngayon? Abangan sa abot kamay na pangarap. Please subscribe my YouTube channel.